umaga, susubukan natin ang talas ng inyong mata at isip. Mahulaan nyo kaya ang mga bagay na to? Tara, zoom in, zoom out. Pwede siyang mata ng alimango. Hindi. Isa siyang alien na nanggaling sa Mexico. Mukha siyang ilong ng hayop. Parang tsokolate, pero hindi. Grape, pero hindi. Etchas ng kambing. Ano? Bago ba ito sa paningin nyo? Bago sa paningin ko eh. Ang maliit na bersyon ng microscope na kung tawagin ay macroscope. Isang malaking tagumpay para sa Pinoy inventor na si Jeremy, na isang manufacturing engineer. Nag-start yung microscope para sa mga Filipino students talaga, para maka-appreciate sila ng science. Single lens lang siya, tapos since yung korte niya is spherical, pwede niyang ma-magnify yung mga malalapit lang dun sa focal length niya or dun sa focus niya. Kayang-kaya nitong mag-magnify ng mga bagay ng 125 times. Para gamitin ang microscope, ilapat lang ito sa front camera ng iyong device. Sunod na ipato ang transparent side. Gamit naman ng dropper o tweezer, kunin ang specimen na gustong pag-aralan at ipatong dito ang cover slide. Amazing talaga ang masisilip nyo dito sa microscope. At kung may zoom in option pa ang inyong front cameras, alam nyo bang pwede pa itong mag-magnify ng up to 400 times? Itinanghal ng kampiyon ang microscope sa patimpalak ng Department of Science and Technology o DOST para sa pinakakaibang Pinoy invention noong 2021. Pero pumasa kaya ang microscope sa mga ekspertong sanay gumamit ng microscope? So araw-araw po ang ginagamit ko ay ang microscope sa pagtitingin po ng mga biopsy o mga ihi or mga samples na kailangan suriin sa katawan. Effective naman kaya ang microscope? Abangan mamaya. Ay, grabe. Hirap talaga mag-solo travel, no? Sayang naman ang view kung puro mukha nyo, selfie nyo ang makita sa picture. Yun! Mukhang may tao. Nye! Robot pala! Baka siya na ang sagot sa problema nating mga photogenic. Photographer. Tagalinis. At maging bartender. Ilan lang daw yan sa mga kayang gawin ni Bartender Robot na imbensyon ng robotics engineering graduate na si Sherwin. Nung bata pa kasi ako, gusto ko, na-imagine ko na yung mga ganitong klaseng robots na nagsisilbi para sa atin. May 7 motors ang Bartender Robot. Bawat motor ay gumagalaw ng iba-ibang axis. So kung nakikita nyo, akala natin ay dalawang movement lang yun sa pag-pour ng juice. Yung pala, 17 yung commands na kailangan natin gawin para doon. Ayan, hating kapatid. Ang totoo niyan, isa lang ito sa mahigit 100 robots na inimbento ni Sherwin. At ngayon, binabahagi na raw niya ang kaalaman sa robotics sa mga guro, estudyante at ibang negosyante sa Pilipinas. Ang isang kaha natin mula Bulacan, hindi rin daw magpapahuli. Ang kanyang imbensyon, layunin daw na makatulong sa isang komunidad. Presenting Marisa Turbine. Ang turbine ay ang uri ng makina na nagko-convert ng energy para maging kuryente. At ang Marisa Turbine, kayang-kaya raw makapag-produce ng electricity sa tulong ng mga alon. 70% ng kuryente natin galing sa dirty fossil fuels, coal, natural gas, diesel. And hanap tayo ng ibang solusyon. So, anong meron tayo? 70% ng planet Earth, salty ocean, dumadaloy na tubig. At ang Pilipinas, archipelago tayo. So, bakit hindi natin i-utilize to? Ngayong umaga, sasampulan tayo ni Patrick kung paano gumagana ang imbensyon niyang Marisa Turbine.
iikot natin ito palubog sa tubig. So, tingnan natin kung paano siya gumagana. Una, isipin natin pinapaikot ng tubig. Tapos, gumagawa siya ngayon ng kuryente papunta sa ating battery at sabihin natin, let there be light. And there was light. Ang pangalan daw ng kanyang imbensyon, may personal na connection din daw kay Patrick. I named it Marisa Turbine to be a tribute to my mother, to celebrate her life. And also Marisa means of the sea in Latin. So, turbine of the sea. Ngayon, balikan naman natin ang microscope. Mainam na kaya itong substitute sa isang microscope? Definitely, the microscope is the gold standard in visualization. Nakikita ko ang microscope bilang isang instrumento na pwede siya talagang gamitin sa estudyante. Kamusta naman kaya ang accuracy ng microscope kumpara sa microscope? Masasabi kong very accurate ang microscope. Siguro, ang hindi lang nakikita would be yung pagka-crisp ng mga pictures. Pero more or less, kitang-kita yung mga structures na kailangan. Hindi nakabubutas ang bulsa ang halaga ng microscope. Sa halagang 549 pesos para sa isang kit, malaki ang matitipid dito ng mga estudyante at guro. Kung ihahambing sa mahigit libu-libong pisong presyo ng malalaking microscope, so nakaka-proud bilang isang Pilipino na ang naka-invento rin ng microscope ay kapwa Pilipino. Sa likod at lawak ng ating imahinasyon, tiyak marami pa tayong malilikhang mga kamangha-manghang imbensyon. Hanggat hindi rin tayo naubusan ng inspirasyon at maging tulong mula sa iba't ibang institusyon. Malayong mararating ng ating galing. Hindi yan imbento, ha?